Kita ba? Ayan. Kita yan. Sige, lapit mo lang bro. Ay, Lapit mo saglit. lang. Palakihan natin yan. Malaki yan. Yan. Ayan. Ayan. Kita ba? Oo. Ilapit mo na lang bro kung may ano sila, concern sila. The paddle. Yan, okay ba yan? Kaso nakatagilid eh. Hindi, ilapit mo na lang kung saan sila. Ano. Ba't sa leg? Oh. Hindi ano eh, ganyan lang. Dalawang column lang. Okay lang, okay lang. I-ano naman nila yan sila maglilip. Ganyan-ganyan mo na lang. Makikita kung nasa. Pagtsagaan mo lang. O, ayan mga bro. Your answer. Only bigatin ka doon, nakita mo. Only bigatin ganyan. Ang sasabihin nila sa'yo dyan, yung interlane na nagamit mo, ang pinili nila yung may bias sila doon sa isang manuscript. Pero ano yan bro, bro Filingero, sa lahat ng translation, yan talaga lalabas. Yung monogenes theos, Ay, hindi, ibig sabihin yung ano, yung translation pala, sorry. especially kung ang pinagbasihan ng translation ng Committee of Scholars, hindi yung ano na yan, ng variant na yan. Kasi Okay. may iba pang variant. Meron tayong mga critical text. Ay, So, okay. in-apply na dun yung textual criticism standards. Kaya makakakita ka na ng mga Bible ngayon na ganyan na. Or mga Greek, ng monogenes theos. Noted. Salamat sa info. Ang dapat dyan, yung papaano siya ititindig. Paano mo i-defend yung variant na yan. Bakit yan ang tama kumpara doon sa iba. Di ba may ano dito, may tawag dito, may issue sa pagdating dito sa ano na to yung mga ano INC. May sinasabi sila dito eh. Okay na ba? Okay na? Okay na yan bro, okay na yan. Okay na. Sige, sasara lang ako. Wala namang problema kahit meron sila mga issues. As long as ma-defend mo yung reliability o yung supremacy ng ano mo ng variant na kinakampihan mo. Okay. Hindi naman yan out of nowhere dahil bias ka kaya mo kinuha, hindi. May reason ng mga textual critics kung bakit ang conclusion nila monogenes theos ang reliable or tama. Tulad niya, nasa P66 siya, P75 na unang fragment. So yun yung kailan dalawa kami ni Don Juan. Talagang binuklat namin yun. Binasa namin yun, yung all caps na yun. Nahirapan nga kami doon kasi iba yung pagkakasulat doon, dikit-dikit. So nilinyahan ko yun, ginuhitan ko, sinend ko sa kanya yun, pwede niyong kunin yun. Para makita yun, evidence yun na pinakamaagang fragments ng John 1:18. So, Bro Django, kita si Arma, Bro, yung puwet mo bro, nakita. Kinis pa naman. Manny, good evening po. Kinis pa naman. Good evening sa inyo. Ting bro. Pwede bang magtanong, clarificatory question, Bro Albert? And si Napaatot? Tama ba yan? Yes po, magaling po yung host natin. Magaling na Pasahin mo ng bo, bro. Ang tanong kasi ay ang konsepto ng mga ibang in particular, hindi ko alam kung ganito ang kanilang pagkaunawa ng salitang bigatin ay inianak. Kaya nako-confuse sila at ina-argue nila na hindi pwedeng ianak ang Diyos at hindi pwedeng manganak ang Diyos. So paano nyo sasagutin yan? Yun yung nakalagay na kahulugan nun sa Greek eh. Yung monogenes. Hindi naman literal na ipinanganak eh. Unique kasi yun, unique. Kaya lang, ganun ang kanilang konsepto ng bigatin eh, pagka Tagalog version yung sinisitas Well, nilang then they have to prove it. inianak. Eh, ano ba sa Tagalog? Kasi ang bigatin.
Bugtong. Hindi, Bugtong na Diyos. hindi, no. The act of begetting. Ano ba ang ibig sabihin yan? Yan kasi ay act of Hindi nga bro, yun begetting. yung sinasabi ko sa'yo bro, sa English lang yun at Tagalog. Sa English, sorry, yung bigatin. Pero pag Oo. sinay ko po yun sa Greek, ang nakalagay po doon, unique ang kahulugan. Oh, okay, Kaya so nga sabi doon, bugtong, kaisa-isa. okay. So, pagka meron isang bugtong, ang assumption nito, may begetter, correct? Tama? Bigeter yung sa anak. Oo. Kung literal, Kung may bigatin, May bigay. ang assumption, may begetter. Tama ba? kung literal, kung Hindi. Kung ganun. Kasi ganun talaga, walang bigatin kung walang begetter. Tama po ba? Do you follow the logic? sa konsepto dito natin sa being humans or kahit sa animals, yes. There is no walang isinilang kung walang sisilang, correct? Yan ay pag pinag-usapan ay conception, correct? Ayan hindi yan ano eh. Magkaiba kasi yun, may nuances dyan, di naman yung katulad ng ipinanganak ka sa ano. Na parang, Yun na, analogy lang yun. Analogy lang yun. Ibig sabihin, sa atin mga tao are capable of conceiving, pag may isinilang, ang assumption, may nagsilang. Tama po ba? Sir May. Yes. Tama, okay. So, dito sa analogy ng conception, meron begetting. At ang assumption, pag may bigatin, dapat may begetter. Tama ba yun? Tama ba yun? Nasusundan niyo ba yung logic? Yes. Yes, agree ka ba, Bro Albert? pero palagi ako may qualifier kasi Ano kasi yung begetting pertain yan sa eternal relations. Hindi yan Yun na sa... nga, okay. Ngayon, pare kung para sa agree, understanding. ngayon, kung agree kayo dito, ang sinasabi nila, ang begetter ay ang Diyos Ama. Correct? Yes. Yes. At ang bigatin ay ang Diyos Anak. Correct? Yes. So agree po kayo, agree tayo. We meet at the same line of reasoning. Okay. So, kung ang bigatin, ang anak, ang begetter, ang ama, dito sa proseso na ito, paano nangyari ito? Ano kasi niyan, Sige, nagpertain yan sa eternal relations. The Son was eternally generated by the Father, which is analogous sa begetting. And what does it mean to be eternally generated? It means the Son eternally derives his existence from the Father. Ah? Are you familiar Magiging- ka sa konsepto ng monarchy of the Father o hindi? Bro, Byzantine, pakilala ka muna bro kasi di sila aware sa'yo. Sige, pakilala ka muna bro Sige kasi pa. nagulat sila sa ano. Ano po ako, Eastern Orthodox. Okay. Eastern Orthodox. Sige, gets ko na. Okay, so... Actually, turo din ito ng Katoliko na ang Son ay nag-derive sa Father eternally. Ano concern natin, Prof. Manny, yung may ontological parang lumalabas pagka ganyan, kung may derivation o pinagsimulan or source, are we not assuming na there was a moment? No. Kasi Kasi dahil sa labas tayo ng nasa labas tayo ng time, there was no time back then. Mhm. This is we're talking about eternity. Mhm. exactly. And that's why it was called eternal generation. Pero Oo. parang intuitively nasa sense natin yung yung there was time that there was not, pero ang claim ng creeds natin hindi ganoon. Na walang time na si Jesus ay hindi nag-exist. So paano natin yan yung nanggagaling sa kanya? Kasi parang ganito, kung same substance lang yung hindi yung like substance lang, kung isang substance itong ama at anak, therefore Correct. ang property ng ama, yun din ang property ng anak. In a sense that, Yes, ang natural property. in a sense that kung ang ama ay self-existent, ang anak ay self-existent. And so, hindi ko na makita yung necessity to say na ang
ang existence ng anak ay derivated from the father. Oh, There's no ngayon, need to, parang wala pa kita necessity doon. ah, Ano lang, yan why not ngayon just- ang very why good, not very just good. say- Let me finish Very this good. out, Prof. Manny, and then I will bring it back to you. Why not just say this Trinity exists co-eternally, self-existently? In Okay. eternity, walang derivation wala. because Iba kasi Galing. iba kasi Galing, ang galing. iba kasi ang eternal relation sa nature, iba sila. If you read the Cappadocians, makikita mo yan sa kanila sa first millennium, Church of the First Millennium. So, ang argument kasi ni Filingero, Byzantine, is that how can the Son be derived from the Father? Where in fact, Eternally oh, outside yes, space yes, and yes. time. Ipagpalagay natin, there is para sa Eastern Orthodox kasi, there is a derivation that took place or that take place, correct? Mm. O eternal derivation. Pero ang argument ni Filingero, the Father and the Son are equal in Yes, terms of eternal substance sila. and existence, then Yes. how come that? Why bring in the concept of eternal derivation? Kasi yan Why? talagang tinuturo ng early church yung monarchy of the Father. Yan ang tinuturo. Kung babasahin yung mga Cappadocian fathers, kasi saint din yan sa West, makikita niyo yan sa kanila. Kahit isend ko pa dito, pwede. Well, theologian Filingero and I is arguing now. Kasi if reason it out. Yung stand Yeah, I mean, mo kanina. parang ang Po. sinasabi namin kasi, for now, because nilagay natin to sa table for discussion, we should not appeal to authority. Although of course, yung mga authorities, Yes, oo. they guide us. Pero ang kailangan Oo. natin, what Reasoning. are the reasons behind Correct. their conclusion? Itong mga authority. Opo. Huwag lang nating sabihin na itong sinabi nila Nabi ng Ang gusto natin Cappadocian Father. malaman, bakit nila ito sinabi? Correct. Dapat ganon. Dapat i-justify na. Kasi we are discussing right now. We are trying to analyze or break down now their reasoning behind. Why is there such a thing as eternal derivation? Kasi the Son exists with the Father for eternity. Eternity siya. So, by implication, if the Son was derived from the Father, what are you saying now? Does it mean that the Son is inferior than the Father? No, hindi. Iba kasi, Paliwanag mo ng maigi. Okay, go. kasi ang nature kasi may distinction kani relational distinction ang essence at person. Yang person in Greek hypostasis, tapos ang essence in Greek din ay ousia. May distinction yang dalawa pero hindi separation, distinction lang, relational na. Iba ang properties sa dalawa. Ang properties of nature ay yung common sa kanila, yung co-eternal, co-equal, at yung mga omniscient, omnipotent. While ang hypostatic properties ay yung identity nila, like ang hypostatic property ng Son ay begotten, ang hypostatic property ng Father ay self-existent, at ang hypostatic property ng Holy Spirit ay proceeding. Yan. Yeah, we got your point. We got your point, Napautot. Kaya lang, what we're trying to say here was what Filingero and I is arguing is that your citation of Cappadocian Fathers, that the Son was eternally derived from the Father. Kasi yan ang talaga tinuturo ng early church I mean, turo din yan ng Katoliko. Let's agree na yun nga yung tinuturo. Hindi naman wala pa naman tumututol Ako nga, evangelical ako, hindi ako Roman Catholic, hindi ko muna siya Oo. Kahit ako. kinukontra. Ano religion? Oo. Ano religion? Kaya ako Catholic Evangelical ako. ako bro, evangelical ako. Ako Pero Roman I hold- Catholic ako. So, ang gusto natin malaman, although may nabigay ka naman ng distinctions, para nag-define ka naman, pero ang gusto natin malaman, katulad ng concern ko kanina, baka may paliwanag sila doon, kung ang Ama, Anak at Holy Spirit, they are one substance. Correct. Equal in everything. Because isang Correct. substance, hindi naman Multiple. hindi naman katulad Yes, one ng- substance sila. Kung one substance siya, so inescapably, ang conclusion natin doon, lahat ng properties ng substance ay pare-pareha sila. Correct. Kung omnipotent, itong Omniscient. omniscient siya, ang anak ganoon din, ang Holy Spirit ganoon din. Kung immutable Correct. siya, immutable din, immutable. Lahat siya pare-parehas. And so, one of which, yung kanyang attribute, is self-existence. Yung Correct. Iba, as I said earlier, iba ang hypostatic properties sa essential properties.
Okay, so yung eternal generation, yung pagiging yung begetting, ano to? Yes. Yes, ano ito? Are we Ano lang yan? talking about the essential properties or Or- are we talking about the relationship? Eternal Yes, relations. relationship. Hypostatic properties. Eternal relations yan. Okay, so ano ulit yung sinabi sa CCC? Derivation source of all divinity? Ano sabi doon? Ano? Ano sabi sa CCC na ang Father, 3, 4, 5 ba yun? Hindi ko na maalala kasi, hindi ko na ma-recall. Ang sabi sa CCC, Mababasa mo yan sa Council of Florence. teka, bubuklat nga ako, pambihira ka, mapapabuklat mo ko ng CCC dito. Teka. Actually, meron yan sa Council of Florence. Council yan ng Katoliko. Ata, yun eh. Wait, ipakita ko sa inyo. 245. 245. Concerning the spirit to eh. Teka. Hindi, yung generation. Eternal generation. Nag-highlight na ako nito eh. Sige. Bira kayo, dapat kayo nagbubuklat eh. Yan. Yan kasi fanatic mo yan, ano? Bro Albert, yan. Teka. Hindi kayo mabuting katoliko ah. Teka nga. Wait lang. Buti ka pa meron. May mga Catholic, wala. Meron ako. Siyempre, if you are seeking the truth, dapat talagang ano. Pero ano, mag-agree ba kayo na ang God nagke-create to the Word? Mamaya na tayo dyan. Mamaya na muna tayo dyan. Oo. Pero in relation to doon sa tanong ng eternal, agree ba kayo doon? Ito, I got Mamaya na it. muna tayo. I saw it already. It's 245. Sige. 245 it says, and I quote, the apostolic Yan. concerning the spirit, Let's confess. concerning the spirit was confessed by the Second Ecumenical Council of Constantinople. Constantinople. And I quote, we believe in the Holy Spirit, the Lord and giver of life, who proceeds from the Father, and close quote. By this confession, the Church recognizes the Father as the source and origin of the whole divinity. Exactly. Yan ang point ko. So, if we are talking about divinity, are we talking about relationship or are we talking about the nature? Yun. Relationship. Kasi Teka ang muna, Father, Parang kanina doon sa CCC na divinity ang pinag-uusapan. We're not talking about relationship. ano kasi ang Father, self-existent yung essence niya. Tapos, when He generates the Son, analogous lang ito ha. When He generates the Son, He eternally transfer His divine essence to the Son and the Holy Spirit. Eternally. Hindi ba clear yung binasa ko na Tingin ko ano, yung divinity, hindi relationship. Di ba, basahin ko ulit ha, babasahin ko. Galing ko sa inyo kasi ayoko ma-misrepresent yung position nyo eh. Sabi rito, by this confession, the Church recognizes the Father as the source and origin of the whole divinity. Yes. But, sabi niya, the eternal origin of the Spirit is not unconnected with the Son's origin. Oh, yeah, yes. Kasi may distinction ang begetting at proceeding. Okay, pero the same question still remains. The CCC clearly stated the word divinity. There's nowhere here that says it's about relationship. Kung paki-educate nyo ako rito, anong pwede nating ipaliwanag dito? Ang Kaya eternal yun yung gusto ko itanong kanina eh. Paano ba eternal nag-create ang God? Agree ba kayo na eternal- through His Word? Ang eternal relations, nag-refer yan sa how the Father and the Son are related. Walang divinity, nag-refer yan sa essence nila. Kasi ang ini-insinuate, di ba, na parang yung Son is created. No, hindi created ang Son. Hindi, yun nga yun yung argument nung iba kasi dahil nga daw bigatin, may begetter. So ang ini-insinuate nila na yung Son Created. is created. Oo, may pinagmulan. Oo. Kaya tinatanong ko kanina mga bro, agree ba kayo na God create to His Word? Agree ba kayo doon na God creates to His Word? Yes, the Father creates through His word. Hindi, God, before God. Yung Trinity Praise the nilikaya, ang pagitan ng kanyang salita, yes. Agree kayo. Yung Word ba is a creator or creation? Creator din, kasi shared essence sila eh. Shared will din. Creator, yung Word. So, ibig sabihin yung Word, hindi siya creation. Hindi. O since hindi siya creation, ibig sabihin, hindi siya created. Eh, sino ba yung Word? Yeah. Kaya nga lang ang problema natin, sinabi ni Napa na yung divinity Uy, di ako. goes to the essence. Ay, sorry. Di ako, si Byzantine. Sabi Ako ni na naman. Byzantine, sorry. Sabi ni Byzantine,
divinity refers to the essence and this distinction from the relationship. So kung ang anak na binanggit din doon sa sumusunod na sugnay doon sa CCC, pati Holy Spirit, ang source nila at origin nila ay, yung divinity nila ay from the Father. O hindi relationship yun. Baka naman may paliwanag, alam ko kasi sa baba ng CCC may mga ano yun eh. May mga Ano kasi, reference dito. ano kasi ay ang Trinity na distinguish ang Father and Son and Holy Spirit based sa kanilang hypostatic origin, hindi sa nature. Okay, if the word origin itself, di ba it presupposes ano? Parang Ano na- Hindi ba ibig sabihin lang ng origin na yun yung sameness nila, yun yung pagkakapareho nila? Halimbawa, ang origin natin is sila Adam. Ibig sabihin lang, kapareho natin sila Adam sa substance. Hmm? Hindi ibig sabihin na literal na ginawa tayo nila Adam. Kumbaga sila yung original copy. Okay. Bro Pilingero, yes. can I explain that now from the point of view of Saint Augustine? Because Saint Augustine was the one who developed the said dogma. Okay? Proceed pa siya. Okay, sige. Sorry. Ang aso. It was developed by Saint Augustine, the doctrine of Trinity. And it was further Actually, explained Cappadocians, by Saint Thomas. Actually, ang Cappadocians nag-formulate niyan. Well, iba kasi ang mga terms na ginagamit ng mga Cappadocian fathers. Pero if you try to read the church fathers, it was Saint Augustine who fully developed the Trinitarian doctrine. Ayon sa Catholic dogma ni Ludwig Oath. Ito kasi yung reference ko eh. At ayon sa kanya, there are important clarifications. Ngayon, kung makikinig po kayo para maunawaan nyo ng medyo konti yung paliwanag ng Catholic Church, there are two types of procession na nagaganap po rito sa buhay ng Trinity. One is procession by way of generation and procession by way of aspiration. Are you following? Hindi, makinig muna po kayo. Makinig muna po kayo. Baka sakali may maidadagdag ito sa kaalaman nyo. Kailangan marinig nyo rin po kung anong paliwanag ni St. Augustine, St. Thomas, at saka Catholic theologian. Ngayon, yung first type, which is procession by generation, ang sinasabi ni Ludwig Old, the Son was proceeded from the Father alone. Yun po ang sinasabi. Ngayon, since the Son proceeded from the Father alone, the Father does not proceed from anybody or from the Son or from the Holy Spirit. So, kung i-clarify po natin ito, what is being communicated here sa divine procession is the divine essence. Okay? So, yung divine essence, which is numerically one, yun ang ikino-communicate po dito ng Father sa kanyang anak. Okay? Now, yung only dito sa first paliwanag ni Ludwig Oath, eternal generation or begattenship of the Son from the Father alone. So, ibig sabihin, it is only the Father who generates the Son and not vice versa. So, in other words, kung titignan po natin ang relationship ng Father and the Son, the Father is the source of this divine procession. He is the source. Pero hindi po ibig sabihin na siya ang source, mas mataas na po siya doon sa dalawa. Why? Kasi only the Father is unbegotten. Siya lang sa tatlo ang unbegotten. Ngayon, yung anak, he is the only begotten from the Father. So in other words, it is only the Son who proceeded from the Father, but not vice versa. And it is only the Holy Spirit who proceeded from both the Father and the Son.
and not vice versa po. So kung titignan po natin itong paliwanag ni Ludwig Oath, na itong procession o itong eternal generation na nagaganap between the Father and the Son, makikita natin na ang Father among the three is unbegotten. And the Son is eternally begotten from the Father only, and not vice versa. And the Holy Spirit proceeds from both the Father and the Son. So, if the Father is unbegotten among the three, therefore, Ludwig Oath concluded that the Father is the source of this begetting. Exactly, tama. Nakukuha niyo po? Yes. Kasi, He is the only unbegotten among the three. Siya lang po. Na medyo nasusundan niyo po. Yes. Okay, so, kung titignan natin, dito sa paliwanag ni Ludwig Oath, dito sa eternal generation na ito, it is the begetting of the Father, the begetting of the Son from the Father, hindi po niya ikino-communicate ang whole substance. Why? Because the procession is only relational. Hindi po ito substance ang inililipat po niya sa Son. Kasi pagka substance ang pinag-uusapan natin na when the Father beget the Son, ibig sabihin nilipat ng Father ang kanyang substance sa Son, ay hindi po turo ito ng Catholic Church. Hindi po yan ang ibig sabihin ng begetting. So I hope na nasusundan niyo po rito. Kaya nga sinabi sa conclusion ni Ludwig Oath, the Father was not made, nor created, nor begotten by anyone, by any of the two. On the other hand, the Son is from the Father alone, but, ito yung but ni Ludwig Oath, although the Son is from the Father alone, the Son is not made, nor created, but begotten. Nasusundan niyo pa po? Nasusundan niyo pa po yung paliwanag ng aming theologian? Yes, Sir Okay. Evan. Okay, number 3, the Holy Spirit is from the Father and the Son, but it is not made, nor created, nor begotten, but proceeding from the Father and the Son. So kung titignan po natin, sino lang sa tatlo ang bigaten? Sino lang po sa tatlo ang bigaten? Wala pong iba kundi ang Son. Son po, hindi Jesus kundi Son. God the Son. Sino po sa tatlo ang unbegotten? Walang iba kundi ang Father, because He is the source of begetting. He is the source of begetting simply because He is unbegotten. And the Holy Spirit is not begotten, but He was proceeded from the Father and the Son. So, medyo maliwanag po ba ng kahit konti yung pag-ihimay-himay na ito, yung paliwanag ng ni Ludwig Oath. Kaya nga sinabi ni Ludwig Oath sa number 5 niya, the Holy Spirit is the Spirit not only of the Father, but also of the Son. That's why the Holy Spirit, we call it the Filioque controversy, was proceeded not only from the Father, but from the Son also. Why? Because the Holy Spirit is also the Spirit of the Son. So, doon po ang pangyayaring nagaganap pag pinag-usapan natin yung tinatawag na procession by way of generation. So, kung babalik po tayo sa claim, insofar po as procession by generation is concerned, only the Father is the source of this procession and not the other way around, because He is the only person that is unbegotten among the three.
Kaya nga tinatawag na source siya ng begetting. Pero hindi ibig sabihin na siya ang source ng begetting ay inferior na po yung dalawa. Sapagkat yung father ay source. Hindi po yun ang conclusion. Mali pong conclusion yun. Why? Because what is being transferred, ang pinag-uusapan po kasi dito sa procession na ito is relational. Pero hindi po tinatransfer ng Father ang kanyang substance sa anak at saka sa Holy Spirit. Hindi po. Kasi gaya ng sinabi ni Filingero kanina, these three are co-equal, co-eternal, and co-substantial po. I hope nakalinaw ng konti ito sa confusion ng pangunawa natin. So, yun lang po. Prof, yung sinabi doon sa CCC na source and origin of divinity, That's not me. although ang divinity ay tumutukoy Is sa intact. nature, pero Yes. ito ay tumutukoy pa rin sa kanilang relationship. Oh, that's correct. Insofar as the personal relationship is concerned. That's correct po. Okay. Well, of course, which we agree. I mean, yun talaga naman talaga. Oo. Insofar as this relationship are concerned only. But the divinity, the nature, and the ousia of the one God, they are co-equal, they are co-eternal, and they are co-substantial. And hindi po ito itinatransfer ng ama sa anak, yung nature. Hindi po. Hindi yan po ang paliwanag ni Ludwig Oth. Pero Bro, bakit ginamit yung bigat? Still, bakit sa ano? Anong purpose? Ba't ginamit yung bigat? Yun lang ba ay para ipakita na paano ba? Paano ba paliwanag nyo dyan na bakit ginamit Very yung good. bigat? Very good. Kasi di ba, Okay. yung distinct Theological naman yun. term kasi yan. Yung. Oo. Pero hindi po ito theological term lang. Nasa Bible po ito. Sinabi sa Psalm 2:7 and Hebrew 1:5. Sinabi ng Ama, Thou art my son, this day I have begotten thee. Sa Psalm 109. Nandoon po yun. So hindi po lang ito theological term. Kaya ikuinan lang po ito. Ipinaliwanag lang po nito. Pinalawak lang po ito ng theology. So, pag sinabi kasing bigatin, ang sinasabi ni Ludwig Oth, this is eternal generation, katulad na binabanggit mo kanina. Okay, so sa generation. Opo, eternal generation. But what does it mean to what is the theological meaning of eternal generation? What constitutes eternal generation? It is like dito sa eternal generation, it is the communication lamang po, hindi transference po. Ulitin ko po, hindi po transference of nature. But it is the communication of the nature of the Father to the Son. Ano po ang ibig sabihin ng communication of nature? Medyo ibig po bang sabihin na itinatransfer ng Father ang kanyang nature sa Son? Hindi po. Hindi po yung sinasabi ko na transfer, hindi po yung literal talaga na transfer. Yun, dapat share. iwanagin po natin. Oo, there is a communication or sharing. Yes, Tama yan ang ka ibig dyan, sabihin. Tama ka dyan. Binabasa ko binuksan ko tong kay Ludwig. Dito Opo. sa part ng second divine person proceeds from the Ayan, first yan, divine yan. person by Thank you. generation. Thank you very And much. therefore is related to him as son to a father. Pero Correct. nowhere here, Mike, sobrang ikli nabitin ako dito, parang kulang yung paliwanag. Parang it was not sufficiently defined yung word na generated. Gusto nyo basahin ko? Okay. Sobrang ikli lang. Meron din kasing aklat na sinuporta na ipinaliwanag ni Skiben. Kung kilala mo si Skiben, yung volume 1 niya, kasi kinoconsult ko rin ito, at saka yung Denzinger Catechism. Kung meron ka dyan, mas maliwanag po ang explanation at theological analysis ni Skiben sa kanyang book 1 of Manual of Catholic Theology.
Sige, Ah, di ko Sige, lang kung ma-consult po natin si Skiven, Manual of Catholic Theology, Book 1, ang sabi niya dito, that divine procession is just the communication and sharing of a numerically one divine essence. So it is not the transference, but just the communication and sharing. Eh pag sinabing sharing, it does not mean transference, but just a communication of the substance of the Father to the Son. Hindi po transference ang nagaganap. Kaya nga maraming nalilito dito na pag sinabing itinransfer daw ng Ama ang kalikasan niya sa anak, kaya naging Diyos anak, ay hindi po yan ang turo ni Saint Augustine at ng Catholic theology po. Kasi hindi po tinatransfer ang divine substance. The divine substance does not generate, nor it is generated, nor does it proceed. So in other words, hindi po ang substance ang i-degenerate po dito. No. Hindi po. Ano kung book ni Skiven? Sorry, ang title? Manual of Catholic Theology or Sources of Moral Dogma. Ayan. Catholic Dogmatics? Oh, yes, Anong book? yes. Catholic Dogmatics, Book 1. Anong volume? 1. Book I-check 1? mo nga. Opo. Handbook of Catholic Dogmatics by Matthias Skiven. Ayan. Correct po. Pakitulungan mo na lang ako, Brother Filingero. So dito nga po sa paliwanag ng Catholic theology, in substance and persons, all the three are equal. But in terms of relationship of the three, there is order and hierarchy. Yun lang po. So in terms of the relationship of the three, the Father is unbegotten, only the Son is begotten. But not vice versa po. So kung titignan po natin, in the order of relation of the three, the Father, siya ang una. Kasi siya ang source ng begetting. But in terms of substance po, all equal. Wala pong nauna sa tatlo. So kung maintindihan talaga kasi katulad nung Sige po. Prof, kung naintindihan natin na co-substantial sila, Opo. Co-eternal. lahat ng properties talaga kasi, I mean, Nasa tatlo. walang necessity doon sa doon sa dito sa origin, yung generation, yung procession, there's no need to generate because eternally, the Son with the Father and the Holy Spirit is eternal. So I don't see the reason why the Father has to generate or The the Son. Holy Spirit has to proceed, not unless of course it only refers to the hierarchy probably in the role. But again, malinaw sa atin parehas na hindi ito pagkakaiba sa sa kalikasan. Because they are one. Well, kasi ang idea kasi behind generation or procession is to establish the distinction of the three. Yun lamang po eh. Yun lang. The distinction of the three. That the Father is not the Son. And the Son is not the Holy Spirit. Yun lamang po. Yung relational aspect doon lang po. But in terms of nature, they are co-substantial. They are Pero co-equal. I admit it, kung merong ganito, it explains yung bakit may isinusugo. For example. Ayun. So, Kung bakit babagsak pa rin sa relationship. Sinusugo at may nagsugo. Bakit mas dakila? Because of that relation. Ganyan. Correct. So, At bakit may sinugo, may tagasugo? I think Correct. kailan naman yung nakikita ko na Oo. ipapaliwanag niya. Correct. Pero Bakit ito may naman- tagapagligtas? Bakit may tiga-sanctifier? It's because of this relational aspect of the three. Yun lamang po. But in terms of equality and eternity, they have one substance po. Tama ka doon, Brother Filingero. Tama yun. Kasi para ma-distinguish nga po natin. Katulad niyan, paano natin ma-distinguish, Brother Filingero, na between your person as the Son
And your father as the father. Paano natin magkaroon ng distinction between the two of you? We have to bring these things. Yung pagkakaiba nyo. Although you are both the same human being. But as persons, your personality is different from the personality of your father. Ganun po yun. So, I hope na medyo at least maliwanag ng konti po sa inyo ito na the divine substance or nature is not the subject of generation. It is not being transferred. Hindi po. So, nung generate ng father ang anak, hindi po niya transfer ang substance niya. Hindi po. Kundi there is just a communication for purposes of relationship among the three. Sir Manny, Oh, yung instead of sharing, ang definition natin yan, di ba? Intellectual. yun, intellectual communication. That's correct. That's correct. Yung term natin yan. Correct. Intellectual. Yan ang term ng Catholic theology. It's an intellectual communication of the likeness of nature. That's correct. Nakakuha nito, pero babasahin ko muna to ah. Sige po. Sige po. Ayan, tama ito, Brother Filingero. Sana kung mabasa mo ito, maraming nakikinig para naman mabigyan just justisya yung paliwanag ng Catholic tungkol dito. Yung kung meron kang libro ni Skiben, volume number 1. Babasahin, bro. Okay. Oo. Meron na nakakuha ko. Ay, ganon. Very good. So, yan po ang paliwanag ng Catholic dogmatic theology about the so-called begetting of the Son by the Father. This takes place by way of procession by way of generation. Kaya kung meron po ba kayong Biblia na John 8:42? Kasi ito ang sinitas ng Catholic theology about this procession. Kung meron po kayong Bible na John 8:42, pakitulungan niyo po ako. Pwede pakibasa. Ano po yun? John chapter 8 verse 42. Sige nga po. Okay, wait. Thank you. Nakahanda na ba yung pambautismo natin na Sir Iman? Kasi bautismohan na natin to sila. Huwag mo na. Huwag mo Anong na. verse po yun ulit? Nalimutan ko. Anong John verse po yun 8, John 8 verse 42. Huwag mo na po kasi nangangapa pa sila. Sige po, pakibasa po. Pakitulungan niyo po ako. Para ipaliwanag natin itong yung divine procession na nagaganap. Yan, okay. Pakibasa nga po. It said dito, Jesus said to them, if God were your father, you would love for me, for I have come here from God. I have not come on my own, God sent me. So ang sa ibang kwan po kasi, I proceeded from God. And yung I have come, yung ibang translation po dito, I proceeded from God, I proceeded. Yun yung ibang paliwanag. So ibig sabihin yung divine procession na ito, that it was the Son who proceeded from the Father and not vice versa po. So in other words, it is the Father who is the source of the procession. So in that sense, kung titignan po natin dito sa relationship ng tatlo, hindi po natin masasabi na superior yung isa doon sa dalawa. Hindi po. Hindi po. Kasi co-equal nga po sila. Ngayon, meron lang tinatawag na order and hierarchy, dala po nitong procession na nangyayari. In order and hierarchy does not mean the two is lesser or inferior from the Father. Hindi po ibig sabihin nun, sapagkat may order and hierarchy.
na nagaganap. So kung titignan natin, the Father is the first, the Son is the second, and the Holy Spirit is the last one which proceeded from both the Father and the Son. This order po does not mean mas inferior po yung dalawa kaysa sa Father. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Tama. Hindi po ha. Baka mamaya po sabihin nyo, o tingnan nyo, nanggaling ang anak sa ama, sa mga katuwid, mas inferior ang anak. Hindi po yun. Kaya nga necessary yung distinction sa person at essence eh. Totoo po. Totoo. Mas kailangan necessary Kaya- yung distinction. Kaya yung ibang kaya yung Kasi kapag- term natin ginagamit Ah, dyan, So, Sir Manny, yung ibang term na ginagamit natin dyan, yung whatever radiate to the Father, radiate to the Son. and To the Holy Son. Spirit. Correct. Correct. Yung radiate, ibang Sir Manny, at saka radiate ano, yung term na ginamit Choppy natin. po eh. Di ko masyadong marinig. Ah, Chop. Sir Manny, so yung magtanong sana ako, itong hierarchy na ito sa New Testament lang to nag-focus. Kasali ba yung old nito? Kasama po yan. Yes, Bagamat- exegesis. Bagamat yung order and hierarchy po na yan, ito ay in relation lang po doon sa tatlo, sa kanilang relasyon. So kung titignan natin by order and hierarchy, ang Father po, siya po ang source ng procession. Siya po. Kaya nga sinabi din ng mga theologian, the Father is known by paternity, by His paternity, in so far as He is related to the Son. Kaya nga sinasabi ni Jesus Christ, kung titignan natin, nabanggit ni Kristo, that the Father, ito ang sinasabi, no one knows the Father except the Son. Nabasa nyo na po ba ito? Nabasa nyo na po ba ito? Why? Because it is the knowledge of the Father only comes through the Son. So, if one knows the Son, then one knows the Father. Because the knowledge of the Father is known by way of paternal relationship between the Father and His Son. Yung relasyon nila. Kaya nga, he who knows the Son knows the Father. Yun ang ibig sabihin noon. Yes, yes. Sorry kakabalik ko lang. Na-discuss nyo na ba yung na-display kanina na John 5:26 about sa kay Kristo? Ay, Yung the pakikuha Father mo nga ulit. granted him life. Yes, pakiulit mo nga yung citation, Brother Pilingero. John 5:26 po. John 5:26. Sige, Pakita mo nga bro. Sabi dyan, for as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. Correct. Yes, tama. So, Tama yan, pag- monarchy. hindi. So, if the Father grants the Son life, paano natin na-explain yan doon sa Ibig sabihin, Sa monarchy din yan. ano yan? Sa monarchy din yan pertain sa eternal relations. Yeah, ang ibig sabihin ito, Juan, Brother Filingero, the granting of life to the Son, it does not mean yung Son, ipine-presuppose natin na wala pa siyang life. Hindi po yun. Tama. Hindi po yun ang ibig sabihin yun sapagkat grinant ang life. Hindi po yun ang magiging deduction natin. Grinant ng Father ang life sa Son, ibig bang sabihin wala pang buhay ang Son. Hindi po yun ang pagkaunawa doon. Kasi sa Bible hindi lahat sinasabi ay super literal. Opo, hindi po yun ang theological explanation po noon. Kaya nga, kailangan ng tradition para i-interpret ang scriptures. Oho. Kaya nga, titignan po natin, in the order of the relationship among the three, makikita natin na sinasabi ni Kristo, it seems na parang inferior siya pag siya ay nagsasalita patungkol sa Ama.
Why? Because in the relationship of these three persons, lalo na between the Father and the Son, there is order and hierarchy. Kaya nga sabi ni Kristo, napunta ako rito upang tubdin lamang ang kalooban na amang nagsugo sa akin. So para bang sinasabi nga na argumento nga ito ng mga INC, nakita nyo na, hindi pwede maging Diyos yan kasi mas mababa siya ang uri niya kaysa sa Ama. So Yung Ama verse- lamang. Ama yung lamang verse- ang Diyos. Mali pong pangunawa yon sapagkat sinabi ni Kristo yan. Nung sinasabi po niya yan, kasi only God the Son has a dual nature among the three. So, nung nagsasalita si Kristo dyan, nagsasalita sa kanya as pertaining to his human nature, but not as his divine nature. Exactly. Hindi po. Yung katulad another thing na walang nakakaalam sa pagdating ng tawag dito, ng paghuhukom maliban ang Diyos. Nung nagsasalita si Kristo diyan, nagsasalita siya bilang isang tao po. Pero it does not necessarily mean na hindi po niya alam yung pagdating ng paghuhukom. Hindi po. Kasi ini-interpret po kasi nila yan literally at not understanding the dual nature of God the Son of Christ. Yung theandric nature of Christ. Ang problema din kasi ng mga ANC ay hindi nila alam ang difference sa ontology at economy. The economy of the Trinity and the ontology of the Trinity. Hindi dapat kasi pinagbubukod yan. Hindi dapat pagbukurin yan. Unawain as a whole in relation. Actually, ang concern ko lang doon, Prof, doon sa granted. So granted, anong meaning ng granted doon? Are we still talking about yung pinag-uusapan natin kanina na eternal generation? Hindi naman. Na-explain na po yan ni St. Cyril of Alexandria. Anong paliwanag niya? Ano sabi? Wait, ipakita ko, wait. Ito, saan na yun? Diyan mismo sa John 5:26. Ito. Hindi po, Saint po nag-interpret. Ito. Sige. Let us see from a Greek Orthodox. Ito mga bro, Catholic hindi Greek. ko makakita yung kabuuan eh. Sige, babasahin ko na lang parang hindi clear. Sige. Pakibasa. Hindi ka namin maririnig, bro. Nag-ano siya, nag-minimize siya. Oo, minimum. At dahil mag-advertise muna tayo. Shout out sa Sige. 27 million viewers natin dyan. Ang dami, oh. Amay! Bugbud pala, puto. Wala, bro. Uli tayo kasi hindi ka namin narinig. Hindi kaya tayo malaglag kasi siya ba yung host? Hindi pala siya yung host. Oh, namamaratan ka na naman, Uncle Albert. Kanina si Sir Manny sinabi ako. Tapos ngayon ikaw. Tapos ako na naman. Bro, Bro Byzantine, ano mo na ba? Na basa mo na? Minimize na naman. Nag-post siya eh. Kasi dati ang posisyon ko, Prof. Manny, Bro. incarnational sonship. Hindi ako persuaded before na merong eternal sonship. While Okay. I believe na co-eternal yung three persons. Pero before kasi hindi ako convinced noon na sa eternal sonship. So naging anak lang ang Panginoon Nung siya ay. nung siya nag-incarnate. Oo. Pero that doesn't mean na wala siya doon sa eternity. Pero hindi pa siya anak doon. Yun ang posisyon ko dati. Pero because our church, ang church namin ay naniniwala din sa mga creeds at siyempre ako magsasubmit ako doon sa turo ng church namin. Oo. Inaaral ko na siya. Inaaral ko yung eternal, yung defense din dyan. Siyempre. Yan. Makakatulong yan kung meron kang libro ni Juan nga, ni Skiven, saka ni Ludwig Ott. Makakatulong din naman siya. Kasi kung naniniwala kayo sa Trinitarian doctrine, alam ko kinokode din ng mga evangelicals yung mga paliwanag na po. Yan. Bro, yung mga objection ko before, Sige. yung pag-objection ko, like yung napag-usapan natin na today I have begotten you, Oh, yes. he will be my father. He will be my son, I will be his father. Father. Psalm 2 po If yan. that is a Psalm bit- 2. Ha? Talmud Ano? po. Psalm 2 po yan. Psalm chapter 2.
Right, right. Even in Hebrews, I think meron din natin. Sa Hebrew meron. Oh. So, hindi ba, yan yung mga lumalabas na there was a time that he was not a son. Because ang sabi doon, he will be my son. I will be his father. Today, I have begotten you. There's a point in which doon siya binigit. Pero of course, ang paliwanag nga ng mga Catholic or mga Christian, Eternal. this is in the eternity. Opo, Eternal to. opo. It's just the language na bringing out ng author doon sa kwan na yon. Na yung today. Parang yung today doon is eternal now. Parang ganun. Oh, it's the eternal now. Kasi kila ano ko narinig Yes. yan, kila Pesar at kay Eleanor Stamp ko narinig yan sa sa philosopher niyo sa Catholic eh. Mm. So, yung eternal correct. Yung eternal generation sa Psalm 2:7, Hebrews 1:5, saka Psalm 1093 ay it has no reference to time element natin. Yung binanggit yung salitang today na para bang ngayong araw na ito. Hindi po yun. Tama ka dyan. Kaya nga, ang eternal generation is it's an intellectual communication of a numerically one divine essence. Yun lang po ang ibig sabihin ng divine procession. So nung talagang ano lang ako na overwhelmed din kasi nung sinabi niya doon sa anak niya na today I have begotten you. Kailan yun sa eternity? Hindi ko maanda, di ba? There was, kasi walang finite beginning yun eh. Kasi di ba, Correct. beginning. Oo. So pag ini-imagine ko yun, parang sumasabog yung utak ko. Kung sinabi, just imagine, sinabi niya yung sa anak yun, today I have begotten you, but this is eternity. Sumasabog Kaya nga, yung ang paliwanag nga, ang pagkaintindi nga ni thinking kwan dyan yung eternity past eh. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Yung pre-existence of the Father and of the Son ay hindi po yung eternity past. meaning, paano ba? So dalawa ang ipipresuppose natin na tamang theory of time? Yung 10 sa di ba may theory of time, sa theory of time, yung sa Diyos, paano ba? Pag sa perspective ng Diyos, wala talagang yesterday, walang tomorrow, kundi eternal now. Correct. Eternal now. Now. And this eternal now does not involve time or past, present, future. Wala. So there is no such thing as eternity past and eternity present and eternity future. Pag pinag-usapan natin ang eternal generation, but it is an eternal now. So pero Outside. meron tayong past, meron tayong future. And may present tayo. So dalawa nga. Dalawa nag-exist na Or wala talaga yung isa. Yung sa Diyos lang ang tama. Eternal now lang. Ano ba talaga? The eternal now is refers to the so-called eternal generation of the Father, the eternal generation of the Son from the Father. Ang tawag ng mga theologian yan, Kasi it's an eternal now. Kasi kapag sinasabi kasi nating there was a time na wala si Jesus, Arian na yan eh. Arianism. Oo, Arianism yan. Oo, at paniniwala ng mga ibang kwan yan, Heretics. panalig natin na saka lang nag-exist si Christ nung siya ay pinanganak. Correct. So, magiging Na-condemn. heretic na po yan. Na-condemn na Meaning yan a denial of the pre-existence of Christ. Kaya si Uncle. Teka, Lipat ka na kasi, Uncle. maintindihan kaya ito ng ayon sa mga topic natin? Ay ba? Hindi naman tayo napunta rito para sa kanila eh. Kundi sa mga kapwa natin na gustong makinig at sa mga ibang listeners na willing na makapakinig ng ibang paliwanag. Kasi paulit-ulit na lamang po yung kanilang denial na si Kristo ay tao lamang. Wala siyang they keep on rejecting the divinity of Christ. They keep on rejecting that thing. And so we are here to what? To give the other perspective. Baka iniisip naman ng mga nakikinig na ang INC lang ang dapat pakinggan. Kanila lang ang dapat nabigyan ng
ng pansin. At yun kanila lang yun yung pinakatama. Hindi naman po yan ang purpose siguro natin. So marami po kasing nakikinig din dito. Na gusto Malalim malaman yung na sabi nila, ano eh. Oo. Malalim itong topic eh. Ang sabi nila, Philosophy na may Sa- involved ng philosophy. Falcon, yung word na divinity, Oh. if you lose that loosely, then lalabas siya mga word lang na characteristic like kabanalan, pero hindi na sinasabi doon sa Biblia. When we talk about yung divine, ano yan, sui generis kasi yan, one of its kind, it only para lang yan sa Diyos. Pag sinabi, kasi ang ginagawa kasi ng karamihan ngayon, kinakabit niya yung panahon natin sa kung saan Sa sa mga- chocolate. Kahit chocolate, Oo. sinasabi yan, divine chocolate. Yo, Divinity ay kabanalan. May dalawang klase Kaya- ng divinity. kaya kailangan natin i-define kung ano ang Correct. Diyos. Correct. Kung ano ang Diyos. Doon na sila. Kailangan mo unawaan natin kung ano ang Diyos. Yan natin. Ayan, nakaakyat din. Medyo malakas signal ko ngayon kasi nagpalit kami ng net eh. Wow. Unlike ng mga nakaraan, laging namumula yung signal ko. Pwede magtanong kay Sir Eman. Ay, sino po ito? Si antagonist? Apo, sige po, yung kaya ko lang sagutin po ha. Okay, sir, what is the substantial distinction between theology and philosophy? In your own opinion. In your own opinion. Ang philosophy lang po ay ginagamit lang yan to make definitions and clarity sa Christian faith. That's one. Pero sa aking pag-aaral po, meron po kasi kaming prinsipyo sa Catholic theology Scholastic? sa Catholic theology that to understand better our faith, this- Intellectualization. let me continue para sa may prinsipyo kasing sinusunod sa Catholic theology na for us to understand better our faith, what we believe, this must be based on, okay? It must have a basis on the, and reasoning. Not only otherwise, if there is no basis on reasoning, if it is not backed up by our rational understanding, then magiging opinion po ito. Magiging conjectural lang po ito. So dapat nakabase po ang aming pananampalataya at back up by reasoning. So anong ibig sabihin po? Anong ibig sabihin po nito? Na meron po kaming sinasampalataya na naniniwala kami na may isang Diyos, matatlong persona. These are theological doctrines. But then, if we want to understand better our faith or what we believe, we need po the help, the aid of reasoning that is brought about by philosophy po. Madali Yun lang. po ang relationship. Opo, yun po ang Basta relationship. yung philosophy, basta yung philosophy o filosofiya na nakaugnay sa katotohanan o nakabase sa katotohanan. Kasi hindi lang naman ang katotohanan ang may filosofiya. Kahit ang kasinungalingan may filosofiya yan. Kaya yung pipiliin nating filosofiya o philosophy, yung nakabase o nakabase sa katotohanan. Okay, tama po yun. Wala kasimple yun, bro. Tama po yun. So yun po ang relasyon ng dalawa. So, Dapat meaning to nakabase. say, to establish theological doctrine, theology and philosophy must go together. That's correct. Yes. Agree. Yes. Thank you for that.